Welcome back, Alam. Ngayon ay pag-uusapan naman natin kung bakit hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim at bakit kaya ayaw nila ng baboy. Alamin natin yan sa video na ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, Kaalam, ay siguraduhin na nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong aalaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Hindi na siguro bago sa atin na ang mga Muslim ay hindi talaga kumakain ng baboy. Para sa kanila ang pagkain ng baboy ay hindi lang dahil hindi ito maganda sa katawan, kundi hindi rin ito maganda para sa kanilang kaluluwa. Kung sakali man na may makasabay tayong Muslim sa kainan ng cafeteria o kaya naman sa isang buffet, ay malamang makakarinig tayo ng mga kataga na galing sa kanila na laging nagtatanong kung ang pagkain ba na nakahain sa harap nila ay iprenito kasabay ng sausage o kaya naman ay nagre-request sila ng ipamrito ng bagong itlog na hindi ginamitan ng mantika na ginamit sa bacon. Basta, Kaalam, gagawin nilang lahat, ang lahat ng kanilang makakaya para maiwasan lang ang pagkain ng kahit anong bagay na may kahit anong parte ng baboy. Sa pagsunod dito ay hindi lang ang espiritual na bagay ng Muslim ang kanilang naaalagaan, kasabay na rin ito ang pag-aalaga nila sa kanilang katawan. Strikto sila sa kanilang kinakain at ang bawal ay bawal talaga. Simple lang para sa mga Muslim kung bakit ayaw nilang kumain ng baboy. Siguradong narinig nyo na ang mga katagang ito. You are what you eat. Simpleng ideya kung saan ang pagkain ng pagkaing malinis ay siyang ikagaganda ng ating katawan. Sa kabilang banda naman, kung kumakain ka ng pagkaing bawal at hindi angkop na kainin, ang siyang balang araw ay gugupo sa atin. Para sa higit kumulang 2 bilyong Muslim na naglipana sa iba't ibang dako ng mundo na ang pagbawal ng pagkain ng baboy ay hindi nila pinili, kumbaga hindi nila ito choice, kung hindi isa itong utos ng nakatataas, isa itong uri ng pagsunod sa utos ng kanilang Panginoon. Ang tanong ngayon, Kaalam, saan ang galing ang pagbabawal na kainin ng baboy para sa kanila? Sa Quran ay 4 na beses sa iba't ibang lugar na sinabi na dapat wag silang kumain ng baboy. Para sa 4 na ito ay sinabi kung bakit ito ay makikita sa Noble Quran 6:145. Do not find in what has been revealed to me anything forbidden for anyone who wants to eat unless it is carrion, outpour blood, and the flesh of swine, all of which is unclean, or that which is profane, having been slaughtered in a name other than that of Allah. Makikita rin sa Quran 21:37 na He has only forbidden to you dead animals' blood, the flesh of swine, and which has been dedicated other than Allah. Base sa kanilang pinaniniwalaan at nasusulat sa kanilang banal na aklat ay ang kanilang Panginoon ay pinoprotektahan sila at sinasabihan na huwag kumain ng baboy dahil ito ay maduming uri ng hayop. Isang baboy, mga Kaalam, na kung tatawagin ay scavenger na kinakain lahat ng bagay na nakikita nila. Literal na kahit ano na pati kanilang dumi ay kinakain nila. Kung sila man ay nasa wild, pati ang mga uod na galing sa bulok na bangkay ng ibang hayop ay kinakain din nila. Mga uod sa halaman at marami pang iba. Ang baboy ay isang hayop na kung tawagin ay omnivore. Ang mga hayop na nasa kategoryang omnivore ay mga hayop na kumakain din ng ibang hayop o halaman. Ang mga baboy ay hindi tulad ng mga kalabaw o kambing na kung saan mabagal ang kanilang metabolism. Ang mga baboy ay mabilis mag-digest ng kung anumang kinain nila. At dahil nga mabilis ang kanilang metabolismo, ay hindi maayos na naisasala ang kanilang lamang loob, ang mga lason o parasite galing sa kanilang mga kinain. Ang lahat ng duming ito ay nako-convert bilang kanilang mga taba. At ang mga bakterya na naninirahan dito ay mabilis na naipapasa sa mga taong kumakain ng baboy. Ano naman ang sinasabi ng agham dito? Mga Kaalam, mas lalo pa nilang napatunayan ang nasusulat sa Quran. Napag-alaman ng mga dalubhasan ang fourth liver o atay ng baboy ang isa sa pinakadahilan ng pagkakaroon ng tao ng hepatitis E. Napatunayan rin na ang Trenicella parasite o roundworm na nasa isang baboy ay maaaring maipasa sa taong kumakain nito. Makakaranas ang sino mang tao na kumakain ng baboy ng pananakit ng tiyan, diarrhea, pagsusuka. Ang pinakamalala pa dyan, ang maaaring mabuhay sa bituka ng isang tao na kung hindi man maagapan ay maaaring ang uod ay dumaan sa iba't ibang organs at daluyan ng dugo na siyang pwedeng ikalala ng lahat. Tulad na lang ng swine fever nito lamang nakaraan. At bagamat sinabi ng World Organization of Animal Health na ang African swine fever ay walang epekto sa tao, ay nakakatakot pa rin kung isipin.
Ito lang ang 3 bagay na dapat nating malaman tungkol sa mga baboy. Una, hindi tulad ng ibang mammals, ang mga baboy ay hindi pinagpapawisan. Ang pagpapawis base sa ating elementary days ay ang pamamaraan na ginagawa ng ating katawan para maalis ang ilang mga toxins sa loob nito. Ibig sabihin lang nito, ang toxins na nasa loob ng baboy ay natatrap lamang sa loob ng kanyang katawan. Pangalawa, kapag nakarne na ang karne ng baboy, ang mga laman nito ang pinakamabilis na magkakaroon ng uod kumpara sa ibang laman ng hayop. Dahil syempre, puno na ito ng bacteria in the first place. Pangatlo, ang laman ng baboy ay parang sponge. Ito ay nagkukubli ng mga bakterya na kung kumpara sa ibang hayop tulad ng baka ay 30 times na mas nakakalason. Alam nyo, hindi porket ipinagbabawal sa kanilang pagkain ng laman ng baboy ay hindi na sila cool o boring na ang kanilang diet. Marami silang pwedeng pagpilian. Andiyan ang laman ng baka, kambing, tupa, manok, mga prutas, gulay, mani at marami pang iba. Sabi nga ng Noble Quran 16:5, "And the grace of livestock he has created for you, and them warm has numerous benefit, and from them you eat." Alam niyo mga kaalam, ang mga kapatid nating Muslim ay may layunin sa buhay at may kakategorya natin ito sa 3 bagay. Una, pasayahin nila ang kanilang Panginoon sa pagsunod sa kanyang mga utos. Pangalawa, sambahin siya araw-araw. Pangatlo ay sundin ang mga palatuntunin na ibinigay sa mga Muslim na makikita sa Quran. Sa uli, kung tutuusin ang pagbabawal sa kanila ng pagkain ng baboy ay hindi pasakit. Ito ay proteksyon para mas maalagaan ng mga Muslim ang kanilang mga katawan. It's a win-win situation dahil healthy na sila, nakakasunod pa sila. Ito ang patungkol sa kung bakit hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakakamanghang topic sa araw na ito? Naliwanagan na ba kayo kung bakit hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim? Saka rin ba sa nakumbinsing huwag kumain ng baboy? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutan na i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.